umano ang posibilidad na matuloy na ang EDSA Taft Flyover Project sa umano sa problema ng trapiko sa buong Metro Manila. Ito ay matapos na magbigay ng go signal si Pangulong Aquino para sa implementasyon ng proyektong ito. Alamin natin ito mula kay Elena Luna, mag-uulat ng live mula sa Malacanang. Magandang hapon sa iyo, Elena. Maraming salamat, Habiba. Inaasahan na bawas traffic sa EDSA ang idudulot ng pagtatayo ng flyover sa intersection ng Pasay City. Ngunit bago ito maipatayo, kailangan muna itong dumaan sa review ng NEDA Investment Coordination Committee. Matapos iharap sa meeting sa Palasyo kahapon ng plano, aprobado na ni Pangulong Aquino ang pagtatayo ng EDSA Taft Avenue Flyover sa Pasay City. Ang flyover ay panukala ng Metro Manila Council o MMC bilang solusyon sa problema ng trapiko sa intersection ng EDSA at Taft Avenue. Ang MMC ay binubuo ng 17 mayors na siyang nagsisilbing policy-making body ng MMDA. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, binigay ni Pangulong Aquino ang go signal sa proyekto sa kondisyong kailangang dumaan ito sa review ng NEDA ICC o ang National Economic Development Investment Coordination Committee. Kasama rin niya sa direktiba ng Pangulo ang kailangang tiyakin na hindi gaanong maaabala ang mga motorista na dumadaan sa EDSA bago simulan ang gagawing flyover. Ayon rin sa tagapagsalita ng Palasyo, aabuti ng 15 buwan ang proyekto. Nagkakahalaga ito ng 2.7 billion pesos. Ang gagawing proyekto ay may 4 lanes. 1.42 kilometers ang magiging haba ng flyover. Kapag nagawa na ang flyover, tinukoy ni Secretary Lacerda ang 5 positibong magiging resulta nito. Una, ang pagbawas ng bigat ng traffic. Mula sa heavy flow, magiging moderate na ang LOS o ang level of service. Pangalawa, ang paglawak ng kalsada dahil gagawin itong 4 lanes. Pangatlo, ang pagbilis ng biyahe. Ayon sa kalihim, mababawasan ng 50% ang oras na gugugulin sa EDSA ng motorista. Kasunod nito, makakapagtipid ng 44% ang mga motorista sa paggamit ng operating cost ng sasakyan. Panghuling magiging tulong ng flyover ang pagpapabilis ng biyahe patungong Bay Area. Ayon rin kay Secretary Lacerda, matatapos ang proyekto sa taong 2015 kung kailan gaganapin sa ang 23rd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Ang pagiging host ng Pilipinas sa taunang pagpupulong ay inihayag Setyembre noong isang taon sa APEC Summit sa Vladivostok, Russia. Nauna nang inihayag ng Department of Foreign Affairs na magsisimula ang preparasyon ng Pilipinas taong 2013 para sa inaasahang pagdating sa bansa ng mahigit 63 dignitaries. Sa katatapos-tapos lamang na press briefing kasama si Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, sinabi ng kalihim na nagbigay ng direktiba si Pangulong Aquino sa Department of Justice na imbestigahan ang kaso ng pagkawala ni Jonas Burgos. Narito ang statement ng Palasyo, pati na rin ang bahagi ng naging tanong ng mga miyembro ng Malacanang Press Corps. On the developments of the Jonas Burgos case, upon the direction of the President, Justice Secretary Laila De Lima has instructed the National Bureau of Investigation to conduct a focused, dedicated, and exhaustive investigation on the case of Jonas Burgos. This is in fulfillment of the President's pledge that any receipt of new evidence or leads will receive the scrutiny the case deserves. The investigation is independent of any directives from the Court of Appeals. Our system of justice is based on the presumption of innocence, but also guarantees that culpability derived from hard evidence will exact accountability. As Chief Executive of our laws and as Commander-in-Chief, the President is mandated to do justice to every man. Thank you. As a Commander-in-Chief, will he order a preventive suspension or any action related to for the really transparent and free-flowing investigation, independent investigation? This NBI is not within the military hierarchy, and for that reason, the President has also directed Secretary Laila De Lima to conduct an investigation, instructed the NBI to conduct an investigation. The Court of Appeals decision, if I'm not mistaken, has directed the AFP to conduct further. This is independent of that, and so what we're saying is the President has ordered Secretary Laila De Lima to instruct the NBI to conduct an investigation. So far, again, our justice system
rest on presumption of innocence. We will investigate. We will look at those evidence that were presented. I have not seen a copy. Secretary Laila de Lima has instructed NBI to do so and investigate further. And will the President also instruct to further produce documents as provided by Mrs. Edita Burgos? The evidence as submitted, again, let me just put a qualifier. I have not seen the evidence, but whatever evidence that Mrs. Edita Burgos will present, it will be looked into by the Department of Justice. We'll get to the bottom of the abduction. We'll get the abductors. The military cannot say no when we summon them for investigation. We will look into all the evidence. We will look into the new evidence presented by Edita Burgos. We will validate whether those evidence are true or not. So that's part of the investigation. Part of that investigation process will also require investigating the AFP, the PNP, and as Chief Executive of the country, as Commander-in-Chief, there is no doubt as to the cooperation of the hierarchy. Ngayong araw ng Miyerkules sa Viva ay walang public appearance si Pangulong Aquino. Naging abala siya sa dalawang meeting. 10 a.m. kanina ang meeting ng Pangulo kasama ang Presidential Management Staff at ang Cabinet Secretary. Alas 11 naman ng umaga ang meeting ng Pangulo kasama ang Communications Group. At sa mga sandaling ito ay abala si Pangulong Aquino sa shooting ng isang TV ad. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.